Libra. Libra, welcome or welcome back sa ating YouTube channel or Facebook page. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dears, ang yung second half of January 2026. This is from January 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general readings, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po dun sa mga gusto mag-inquire, magpa-book ng private reading, nasa description box down below, my dear, lahat ng kinakailangan mong details or information para makontak po ang inyong lingkod. Full card. Okay, you have the full card over here. Risk-taking or risk-taker na energy. Okay? Actually, nakaka-receive ako ng warning sa card na to. Parang pag-aralan ng mabuti ang mga susunod na gagawin. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Maganda, nag-new beginnings ka or meron ka mga bagay na gusto mong explore or gusto mong gawin, pero make sure mo talaga na meron kang enough knowledge, meron kang enough na kaalaman sa kung ano yung mga bagay na gagawin mo. Alam mo kung ano yung mga consequence ng mga gagawin mo. Yun ang nakukuha ko over here. Okay? It's more on warning. Kumbaga parang take time. Huwag kang magpadalos-dalos, huwag magpabigla-bigla, basta huwag kang magpadalos-dalos. Okay, yun ang nakukuha ko over here. Maganda na meron kang uumpisahan, meron kang gagawin, you will try something new, something different, pero nandun pa rin, my dear Libra, yung you need to be aware. Okay, you need to be aware na kung ano yung mga bagay na gagawin natin, posibleng meron yung positive and negative effect sa buhay natin. Parang hindi ka sure. Posibleng maging very impulsive ka, my dear, ngayong second half of January sa mga decision making na gagawin mo. The Three of Swords, because you are hurt. Pag tayo ay under pressure or meron nangyayari, hindi dapat tayo gumagawa ng mga mabibilisan na decision. Okay? Kung medyo ipifuture natin yung energy, posibleng disappointment ang maging outcome ng mga gagawin mo. Pero so far, kung magpe-present na energy lang tayo, nangyayari itong mga bagay na to, okay, kung titingnan natin from here to here, nangyayari itong mga bagay na ito because you are hurt. May nangyayari sa'yo. So, habang nandun ka sa moment na you are hurt, gumagawa ka na mabibilis na desisyon and nangyayari yun kasi may nangyayari sa'yo. You are hurt. Pero kung i-reverse naman natin yung energy from here to here, there's a possibility dahil hindi mo masyadong napag-isipan yung desisyon na yan, posibleng magkaroon pa rin ng disappointment. So, magiging double whammy yung mangyayari. Okay? Gumawa ka na mabilisan na desisyon, hindi mo pinag-isipan, and then hindi mo masyadong na-estimate or napag-aralan yung mga possible na maging outcome. So, therefore, posibleng mag-Three of Swords na naman ulit. Okay? So, double whammy yung mangyayari. Okay? Tingnan natin, my dear. Okay. Medyo marami-rami. Isa-isay natin. Six of Swords. Paulit-ulit talaga yung message, my dear. Pag-isipan mo na mabuti kung ano yung gagawin mo. Talagang pag-isipan mo talaga siya ng mabuti. Okay? Pag-aralan mo ng mabuti. Mag-alay ka talaga ng time, basta mag-alay ka ng huwag kang magmadali. Okay? Kasi you are hurt.
mayroong bumabagabag sa'yo dito, my dear. Hindi ko pa mahugot kung ano to, pero may something. Okay, may bumabagabag sa'yo. The Four of Cups. Parang may issue. Okay, may issue, may certain issue na parang hindi ka makamove on or hindi ka makarecover. May nagkakos kung bakit ka nai-stuck. Merong eksena, may dear, na naglalaro, 'di ba? Bulol ka, naglalaro sa isipan mo. Okay? Ayan pinagsama ko yung lumalayo at saka yung naglalaro. Okay? So we have here the Four of Cups, naglalaro sa isipan mo. Okay? Parang hindi ka maka-move on, parang hindi ka maka-get over. May something na nangyari or mangyayari ngayong second half of January, my dear, na posibleng mag-trigger ng mga impulsive decision mo, my dear. Okay? Mga impulsive, mabibilisan na desisyon. Okay? The Death card. Ayoko na. Okay? Actually, yung sa energy ng Fool card, mixed emotion na nakukuha ko. Like, I'm so proud of you kasi, 'di ba, gagawa ka ng isang bagay na posibleng, 'di ba, dapat something new, something fresh. Okay. Magmo-move on ka, magmo-move forward ka. Pero ang pangit naman kasi, yung typical na parang nagmo-move on ka, nagmo-move forward ka, tapos habang nandun ka na sa lugar na yun, for example, nandito ka sa Manila, tapos lumipat ka ng Canada. Yung mga experience mo sa Manila, bino-brought out mo pa rin sa Canada. So, lumipat ka pa ng Canada, 'di ba? Parang ganun din. So, meron mag-e-end ngayong second half of January, my dear. There is something na mag-e-end. Okay? Or meron nag-e-end sa life mo. Okay? I can also feel na parang nagiging out of control yung isang buong sitwasyon. Okay? Parang nagiging out of control siya. And nagko-cause yun, my dear, ng parang disappointment sa'yo. Posibleng sa buhay mo. Parang nagiging out of control. Okay? Yun ang nakukuha ko. Pero definitely, gagawa ka ng mabilisan na decision dito na parang ayoko na. That's it. Ayoko na. And then, eto na yung gusto ko. Ito na yung panibagong gusto ko. Okay? Parang gano'n. Parang bigla ka magsiswitch. Okay? Parang bigla ka magpapalit ng, example. I need some example. Kunyari, every morning, nasanay ka na kumakain ka, nag-aalmusal ka. Okay? Nag-aalmusal ka, nagkitake ka ng breakfast. Okay? Nasanay ka ng gano'n. Tapos, all of a sudden, bigla ka mag-decide na, ay, hindi na ako mag-aalmusal. So, therefore, parang, syempre, nasanay ka na lagi ka nag-aalmusal, kumakain ka, tapos malang nagkakape ka, tapos bigla mong tatanggalin lahat yon. So, therefore, makakaramdam ka ng hilo, makakaramdam ka ng something, kasi hindi ka naman talaga sanay ng ganun, okay? So, I hope you're getting my point. Tina-transfer ko lang lahat ng energy. Okay? Meron ditong energy ng Death card, meron mag-e-end. Merong Lovers card. Parang hindi magandang actually itong Lovers card na to, hindi talaga to more on relationship or something. Yes, maybe. Pero sa akin kasi ang Lovers is more on communication, okay? So there's a tendency, my dear, na merong hindi pagkakaunawaan. Something like that. Okay? Pangit man pakinggan, my dear, pero parang meron kang pinipilit na isang bagay tapos parang hindi magwo-work or parang hindi magets, parang gano'n. Meron kang pinipilit na isang bagay na tapos parang hindi magets, okay? And yun yung nagti-trigger doon. This is energy of misunderstanding, hindi pagkakaunawaan, my dear. So, posibleng may tension ngayong second half of January sa area of responsibility. We have here the Five of Pentacles. Problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay? What is going on, Libra? Ano nangyayari? Parang may issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kung meron mang issue, my dear, na magi-start ngayong second half of January, may kinalaman to sa pera. Okay, may kinalaman to sa pera. As in, may kinalaman to sa pera, posibleng may away na may kinalaman sa pera, hindi pagkakaunawaan na may kinalaman sa pera, something like that, okay? And, yes, okay, you will be very, very defensive about this, pero at the same time, pag sumiklab na yung away o yung gulo, parang gusto mong, alam mo, parang nagkakasunog, pag nandiyan yung apoy, nag-aapoy na, and aalis ka, yun ang nakukuha ko, my dear, okay? Parang sasabihin mo, sige, wag na natin pag-usapan to. That's it. Wag na natin pag-usapan to, tama na. Yun ang nakukuha ko dito. Okay, yun na yun. Punta ka sa kanan, punta ako sa kaliwa, yun na yun. Yun ang nakukuha ko. Kasi Six of Swords ang kanyang kasama over here.
So, ibig sabihin, my dear, merong issue talaga, my dear. There's a possibility, my dear, na itong issue na may kinalaman sa usapin ng financial is hindi lang to ngayon nag-i-exist. Medyo matagal-tagal na tong nag-i-exist. Okay? Posibleng jet lags pa to ng 2025. Ngayon lang siya parang medyo mas naramdaman. Yung pressure niya ngayon lang mas naramdaman. So therefore, parang nagkakaroon na ng parang spark sa loob ng kung ano mang connection. Okay, kaya nagkakaroon ng misunderstanding, something like that, di nagkakaunawaan, so on and so forth. Last card natin is the energy of the Two of Swords. My dear, hindi malinaw yung mga, hindi malinaw Hindi malinaw yung isip mo Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Basta wag ka magpadalos-dalos, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi meron ka rin kasing ugali, my dear, na pag sinabi mo na yung parang paninindigan mo. Parang ganon. So, it's better kung galit ka ngayon second half of January, wag ka na lang magsalita. Di ba? Manahimik ka na lang. Yun lang yun. No? Baka mainit. Kumbaga, wag pairalin yung init ng ulo. Yun ang nakukuha ko dyan, my dear. Wait lang. We have here the energy of the Knight of Pentacles. Okay, posible talagang problema, issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Five of Swords may kinalaman sa energy ng confrontation. Eto na. King of Wands. Parang meron ka talagang pinipilit dito, my dear. Parang meron ka talagang pinipilit. Gusto mong mangyari. The energy of the Two of Wands, parang meron ka pinapipili. Pero parang pakiramdam ko, this is not the time, my dear Libra, na parang ipilit mo kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari. This is not the time na parang meron kang papiliin na tao or is more on, kung mainit yung ulo mo, is better na parang lumabas ka muna, lumanghap ka ng sariwang hangin, mag-walking ka muna or something. Kasi posible kang gumawa ng isang decision making na hindi mo talaga halos pinag-iisipan dan dahil sa galit ka. Yun lang ang nakukuha ko over here. And may posibilidad na merong merong mamuong tensyon o hindi pagkakaunawaan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero kung mainit ang ulo, is better na lumabas ka muna, lumanghap na sariwang hangin, something like that, or mag-take ka ng bakasyon, lumayo ka muna, something like that, okay? So, my dear Libra, ito ang reading mo para sa yung second half of January 2026. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, please like, follow, subscribe yung ating mga social media platform. My name is RJ. Maraming salamat po. Ayoko nang pahabain yung closing. Bye-bye.